Tanong ko lang kung paano ba gumagana yung 360 cam mo. Napansin ko lang umiikot-ikot siya. Tanong ko lang sa'yo, kapag sinabi po ba na sa border na may dala kang weapon, hindi na po ba makakapunta sa destination? Of course. Dulas ka sir, may nabanggit ka na ice road. Yung aking magiging kasama sa biyahe ay sasabihin ko na sa second week ng February bago kami aakyat. Bro, this thing is crying last night. He was crying because he's looking for his dad. He's looking for his dad, the big one. Oh, really? Oh, I see. Yeah, the small one. Laki na sa kanya, oh. Ah, this 980. Guys, sulam ko lang. It's 980. Nahanap niya yung daddy niya kagabi. So anyway, tanggalin ko lang to lahat. Then tanggal ang check. I'll be back to you guys. Ayaw mandar. Tanggal ko na lahat. Meron pa pala isa. Ayaw mandar, walang fuel. I don't know kung bakit, pero sabi ng taga dito, lagi na lang daw ganito pag mag-deliver ng mga equipment galing Tacoma, walang fuel yung truck ay yung equipment. Buti na isampa ko pa siya nung isang araw, pero kumuha siya ng jerrycan para lagyan ng fuel itong loader. Yung isa tapos na mag-unload. Tapusin ko lang to mga choy, then balik ulit sa highway. Kagabi, nag-snow, and then freezing rain kagabi, then snow. I don't know kung anong maging itsura ng highway today. Good morning mga choy, mga choy. Good morning internet, good morning viewers, good morning Edmonton. All done, delivered, nakargahan ng fuel, dali lang. So ngayon ay palis na ako dito sa Phoenix mga choy. And pabalik ako ng Amerika today, pero hindi ako makakapasok siguro by Grand Proof or ano. Pero babalik ako ng US today. Pero bago ako babalik ng US today, meron akong tatagpuin yung aking designer ng Ice Road na merch, si Gwen. Okay, off ko ngayon. Guys, finally nag-meet kita. Ang ako ang designer sa Ice Road, Gwen Carillo. Tulo sipon ko. Tulog, nag-backplay ka? Ha? Nag-Uber. Nag-Uber ka? Oo. Yo, kumusta man? Ito pala, ay ano ko lang sa inyo. Si Gwen, ikaw ba ay bigyan ko lang sila ng idea. Galing Qatar, di ba? Galing siya ng Qatar. Ano trabaho sa Qatar ba? Graphic designer. Kaya naman pala, magaling siya sa mga design ng aking merch. Graphic designer. Paano ka nakakuha ng Lamia?
yung may-ari nung restaurant. Graphic designer ka, tapos pumasok ka as cook? Hindi. Kitchen helper. Parang ang layo. Pasok. Parang ang layo. Malayo. Ha? Oo. Malayo sa ano mo, no? Malayo. Eh, doon, nakaupo ako maghapon. Sa opisina. Buti hindi ka na may experience ka ba? Wala. Experience. No, I mean, tinanong ka ba nila na may experience ka ba dito bago ka lang bibigyan ng Lamiya? Wala. Hindi ka na tinanong? Hindi. Oh. Basta kasi ang decision, ano lang eh. Parang, willing to train sila. Tanggalin ba yung ano? Jacket? Init diri. Baka makilala ko ng mga NPA. Ay, takot pala makilala tayo ng mga NP. Joke lang. So siya ang nag-design ng aking Ice Road noong 2022, no? Kalimutan 2 years ago eh. 22. Yung una naming Ice Road na merge, siya ang nag-design. Then pinaprint ko kay Papaw. Ngayon siya din nag-design sa Maraming bigay naman. 2026 baka naman. May mga baka naman. So si Gwen ay saan ka sa atin ba? Aklan, sa aklan. Oh, Aklan. Mo rin ka mau kang Bisaya. Gamay. Gamay lang. Pero pag Ilonggo pwede, pero medyo malalim na okay. So nandito siya sa Edmonton, Alberta. Kuha siya ng Lamiya, dito siya nagtatrabaho from Qatar. Wala kang binayaran ba pag punta dito? Ano lang, yung process lang. Process lang. Oo, wala lang. Ilan lang years ang contract? 2. So meron daw chance nga mano ka? Ay sabi nila, tingnan daw, within this year kasi. Alam mo naman, bago-bago yung policy. Di, pag wala, di hanapan kita doon sa Winnipeg kung wala. Oo, sige. Graphic designer ka, di ba? Oo. So kung wala, try ko sa Winnipeg ng mga graphic designer. Eh, subok lang kasi nagkaroon ng... Or doon kay Pau pala. Pau! Graphic designer Pau. Baka may Lamiya ka, pwede mo tong kunin si ano. Kunin si... What's this? Ito yun. Sample. Yeah. Ito din sa akin, bigay ko sa'yo. Ayun. Di ko ba, tama-tama pala pagbili ko dyan. Made in, parang Idaho ko yung binili. Tama-tama. Sa Idaho. Wala tayong buhok eh. Wala na kasi yung ano eh. Wala na kasi yung wolf eh. Maganda sana yung wolf. Lone wolf ba? So balik ka ng US? Sama ka? Wala, hanggang porter lang ako. Wala akong visa. Yeah, yan nga. Babalik ako ng Amerika ngayon kasi back to back ako ngayon. Kasi the next, pagbalik ko Anong karga ng... mo, pabalik? Wala, grader. So ngayon, empty ka. Yeah. Kaya pala sabi ko, kala ko kasi dala mo yung ano lang, itong... Ulo lang? Oo. Hindi. Kasi kung ulo lang, pwede ka dun. Oo, pwede ako doon. Kahit- Ang problema kasi dito, yung RGN, pag liko mo, maiiwan yung puwit kasi Maba. back masyado yung ang gulong niya eh. Pag i-turn mong ganyan, talagang gigilid ka para makuha mo yung buong space. White turn. talaga siya, white turn siya. Ang galing no, nakarating ng Canada na samantalang ang gustong makarating ng Canada from Pilipinas, problema kung paano siya graphic designer, pero ang trabaho niya dito sa Edmonton is sa kitchen. Pero sana makakuha ka ng ano, Magkataon lang, although pinag-isipan namin, kinusap ko yung asawa ko, pumayag siya. eh, take chance. Ilan ang anak mo ba? Isa lang? Birthday kahapon. Uy! Sino yan? Si Kiyon. Kiyon, Kiyon! Kasama ko yung dad mo ngayon. Happy birthday. Belated happy birthday. Ilan taon na? 14. 14 years. Happy 14th birthday, Kiyon. Kasama ko yung dad mo ngayon dito sa ano. Siya yung aking designer sa Ice Road na merch. But anyway, sasabihin ko na rin sa inyo ngayon din, Sabado, na meron kaming Ice Road na magaganap by February. So pagkatapos ng aking isang load, papuntang Washington, babalik na ako ng Regina, then Regina, bakasyon, then for sure dahil empty ako, pupunta ako ng Illinois, pipick up ng John Deere, then John Deere pabalik ng Saskatoon, then papalitan ko na ng winter tires sa aking gulong, set up lahat, then second week ng February, akyat tayo ng ice. 1 year na ka ba, no? Wala pa? Papa, 1 year? Di, 1 year, tawuma naman 2025. Tapos na eh. Dumating ako June. June, tapos ng 2025 na year, di 2026. Mag 2 years na siya dito. Ano pa lang? 6 months? 6 months? Oo. So, kumusta ang work? Puro pasok. Puro baso? Anong ginagawa niyo sa ano? Alam mo yung aura? Na, Yeah. Yan, doon, sa kitchen ako. Oh, okay naman makasama. Okay naman, may mga, okay lang. Karamihan naman, puro Pinoy ang kasama ko. Puro Pinoy. Hindi ka naman na culture shock dito na, fuck, ganito pala dito. Work. Medyo kasi physical lang trabaho eh. Physical. Ang lamig. Lamig, no? Yan, Ha? sobra. Sobrang lamig, no?
Yeah, sobrang lamig. Huwag kayong magugulat kasi kung walang lamig ang Canada, kung walang lamig dito, hindi to Canada. Saudi Arabia to. Kasi ang winter lang sa Doha, ano eh. Hanggang 18, winter na yun. plus 18, Winter na yun. winter na yun. Nilalamig ng mga tao. Nakaputis na. Dito ang plus minus 10, minsan naka-sweater lang mga tao eh. Oo, minsan nga, may iba na, may naka-short pa eh. Ngayon, may windshield, di ba? Kaya sobrang lamig. Oo, biglang nag-drop eh. Kaya nag-drop. Kagabi, sobrang lamig kagabi doon sa nag-freezing rain pa. Hanggang Monday daw to eh. Hanggang Monday? Parang Monday, Tuesday. Tapos balik na naman ng plus something. Yeah. Eh, sabi ko, kala ko nga natutunaw na eh. Sabi ko, tapos na ba? Hindi pa ba sa ano pa to? By March, April. Yeah, mga April pa to matatapos. Medyo mahaba-haba to eh. Marami pang darating na mga snow. Marami pang snow, marami pang lamig. Pero ngayon, malamig ngayon. Pag walang snow dito ba, malamig. Pag may snow, mga negative 4, 5, bababa ang snow. So, Kagabi lang ito eh. yeah. Medyo manipis nga lang. Kagabi, nag-snow and then nag-freezing rain ng konti. Sabi ko, patay ako sa highway ngayon. Pero hindi naman madulas na. Hindi naman. Hindi, sa highway, hindi naman siya madulas. So ito yung ito yung loob ng truck na dinedesign mo ng ng ice road. Yan ang tulugan namin. May TV para komportable. Ito yung bago, yung 1644. Wala na yung Yeah, yung 1447 yung ginamit namin sa unang ice road. Wala na 'yon. Ito na yun siya ngayon. Pero Freightliner yun, di ba? hindi, ito yung Freightliner, ito Peterbilt. Yung luma. Yung luma Freightliner yun siya. Ito Peterbilt. Pero pares lang laki. Mas malaki yun. Mas malaki. Maluwag yun. Ito sikip siya ito. Dalawang malapad yun eh. Malapad yung dito niya ito. Sakto. Yeah, lahat ng mga truck ng mga long haul. Pero yung sa dati mo may may lamesa ka doon eh. Yeah, may lamisa ako. Dito ang lamisa. Then dito yung ito siya walang lamisa. Itong design niya kaya hirap. So nilalagyan ko lang ng TV, Starlink para once may Starlink ulo sa likod para hindi ako ma-board ba pag once na matitingga ako. Galing mo, Kailan no? mag-start nung S-Road? Second week. February? Yeah. February second week. So, May kasama mo? hindi ko na i-reveal kung sino magiging kasama ko, pero malalaman nyo sa pag-akyat namin sa 14. Akyat kami doon second week. Hindi malalaman nyo kung sino yung kasama ko sa Ice Road this 2026. Si Manoy, na lang. Wala na si Manoy. Si Manoy, bye-bye Manoy. Si Gwen, Noy. Shoutout kay Gwen at saka kay Victor, si Crispin, si JP. Sila yung mga, sa mga bumibili ng merch nung una. Ang daming nag-order nun eh. Pati sa opisina, bumili sila. Lalo na ngayon kung makita yung design mo na pag once napaprint ko yun, ang ganda ng pagka-design eh, di ba? Ice Road. Palitan ba natin sa likod? Yung pangalan? Palitan ba natin? Winter Road kasi nilagay ko eh. Sabi ko Diamond Road. I-update ko na lang. Dito sa taas. Di masyado na siyang kung nasa taas natin ilalagay, masyado na siyang mataas na Dito o dito. Paano kaya? Kasi kung dito sa likod, dito ko siya ilagay. Hindi, okay na siguro yung winter road siguro. Yeah, okay na yung winter road. Wala nang space, no? Madali na, bigyan kita ng option kung saan. Pwede dito sa dito bigyan ko ng space 2026 or dito sa baba ng Northwest. Northwest pa rin ba? Northwest pa rin. Northwest territory. Harap na lang kasi para hindi na dito madagdagan kasi puno na yan. Yeah. Yeah, puno na sir. Puno na, no? Yeah, yan talagang dadaanan namin ng mga lake. Yan, yung mga pupunta kami dito ba Lupin. Sa pinakadulo? Sa Nunabot, pupunta kami Nunabot. Nunabot? Yeah, Lupin ang pangalan ng gold mine. So lalabas kami ng dulo yun, dulo na. So first time namin pupunta dun sa Lupin na gold mine kasi nakasulat dun sa Ito one color lang, so depende sa kulay ng hoodie mo. Pero yung isa kina maganda yun, di ba? Navy blue yun. Ito t-shirt. Ito, navy blue. Sa black kaya, ano ang itsura kanya sa black? Ganyan din? Pag halos ganito rin. Parang black. Navy blue din? Oo. Ano din, visible din tong kulay sa black. Pero sabi ko, para iba naman, try ko sa navy blue, okay naman. Yeah, pwede rin ang navy blue Depende sa available, kung anong available ni... Yeah. Kung anong meron siya. Meron din namang gray. Pero ginawa ko lang siya. Isang kulay. Saan kaya may singit ang 2026, no?
Yung may mga t-shirt din pala eh. Ito t-shirt. Tinry ko lang. Sabi ko pa, pwede naman. Yeah. Pero yung tinitira mo ngayon, ano siya, yung libre o may pinabayaran ka? Yun, doon ako nakatira sa may-ari nung Sa Cura mismo? yung manager nung kasi barkada ko, classmate ko. Kilala mo talaga siya? Ay, kaya naman pala. Kilala mo pala eh. Kaya nagtaka ako kung from graphic designer up to sa Tumalon. kitchen. Oo. Paano yung experience mo, di ba? Oo. Kilala mo pala siya. Oo, kaya lang. Mabuti yun. Ito yung isang idea guys. Bigyan ko bago ako tapusin tong vlog. Dito kasi naghahanapan ng Lamiya sa Canada ngayon. Naghahanapan. Mahirap makahanap ng Lamiya. Now, sasabihin nyo sa akin, uy, may kilala ka bang may Lamiya dyan? Ang hirap sabihin, meron eh. Dahil kung ang isang kumpanya, isang store, meron silang Lamiya, hindi niya ibibigay sa hindi niya kilala, di ba? Oo. Tama? So ibibigay niya dun sa kakilala niya or kamag-anak niya kasi Oo. Lamiya yun eh. So mahirap maghanap na baka may Lamiya. Guys, ang Lamiya dito binibinta minsan, pinipira ang Oo. Lamiya, pero pag ang isang store may Lamiya at may bakante sila, hindi nila ibibigay sa hindi nila kilala. Ibibigay nila sa kamag-anak, kaibigan, ganun. Kaya ang hirap makakuha ng Lamiya dito ngayon. Lalo na ngayon, di ba, na nagpapauwi na sila ng mga workers. Lalo yung mga naka-student. Tsaka Student? Yung mga parang naka-attach sa student. Yeah. Tawag doon? Basta may asawa na Yung pamilya nila, yun ang mahirap, yung may pamilya na dito, no? Karamihan niya di na nare-renew. Oh, yeah. Meron nga ako napapanood yan sa mga vlog na napauwi na sila. Paano yun? May mga utang, may mga sasakyan, may bahay. Parang, May sasakyan. parang feeling ba na citizen na talaga, umutang na sila eh. Ngayon pala, nag-change ng program ng government, policy, wala na. Tapos, di balik. Mas marami ding letter I na Alam mo kung saan nagsimula yan? Letter I. yun na. Sila yung nagpapagulo ng sistema. Kaya nagkapati yung mga Pilipino na ayos ang pagkapasok dito, gumastos, damay-damay na dahil sa kanila. Maraming silang fraud na. Totoo yun. Pero ayaw nilang aminin na may fraud sila. Kaya nagkagulo ngayon dahil dun sa mga letter I na yan. Dahil sa kanila yun. Nag-start sa tracking, sa school ng tracking, Oh. yung mga international student, Nagbebenta rin sila. nagbibinta ng Lamiya, tag 20,000. Kaya ngayon, damay pati mga Pilipino na maayos ang pag-apply para makarating ng Canada. Ulat nga ako nung sinabi mo nasa Canada ka na. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko muna sinabi kahit sa amin, hindi rin nila alam. Di nila alam na nakarating nila? Huli, nagulat ako. Mahuli na ako dito na. Hanggang ngayon, di mo sinabi? Alam na ng iba. Hindi, nandito na siya. Guys, nandito siya. Kung nakakapanood yun, nandito na si Gwen sa Canada. Huwag mo nang itago. Kasi dati, syempre, hindi ko naman alam na kung... Kasi syempre, pagpalit ng pangalan doon sa Lamiya, approve ba yun? Kung ma-approve pangalan mo, tatalon ulit sa work permit. So yung work permit, di mo naman alam kung ma-approve din. Yeah. So, di ba? Hindi ko rin alam. So, nagkataon na na-approve. Doon. Kaya nag-message ako sa yun. Magkalapag ko na yata dito. Yan, nagulat ako nung nag-message sabay, nandito ako sa Edmonton. Ha? Ay, nung kausap pala kita nung kabilang buwan, nasa Qatar ka pa eh. Ang bilis. Kailan ka ba tumawag? Nasa Cura yata ako nung tumawag ka eh. Parang unang araw ko yata. Oh, yeah. Oo, tama. Kasi naka-short pa. Summer pa rin. Summer pa. Yeah, kagandahan. At least nandito ka na sa Canada ngayon. Yan talaga, mahirap mag-build ng experience dito. Huwag mo munang isipin yung pera. Kasi pag nagtatrabaho ka, lalo sa tracking, isipin mo yung experience. Kasi yung experience, mag-build ka ng 2 years, yung pera, susunod yun pag may experience ka. Pero kung isipin mo agad, pagka-graduate mo ng tracking school, mindset, may license ako, professional driver na ako, pero wala kang experience eh. Mahal dito yan. Sabi yata dito, mahal yata ang class 1 dito. Mahal, 10,000. Kahit sa Manitoba, 10,000. Kaya nagkaroon ng mga fraud doon sa Ontario dahil 3,000, 4,000. Nagsushortcut sila eh. Nagsushortcut sila ng training. Sabihin lang meron kang classroom. Wala nang classroom. Driving na agad. Turuan ka mag-drive. Then bigay ka lang ng 5,000. That's it. Pag sumunod ka talaga sa proseso, sa SOI, 6 weeks na training. Normal na training. $10,000 yun. Sila nagpasimuno doon sa Ontario, yung mga fraud ng tracking school. Kaya inimbestigahan kasi nga sunod-sunod yung aksidente ng aksidente ng mga truck sa British Columbia, sa Ontario, kahit ngayon.
Ganun ba rin? Lalabas talaga. Yeah. Yung mga kaskasero pa naman yung mga. Yeah, kasi didikit yan sa likod mo. Tripod, dikit na dikit siya sa likod mo. Ang ginagawa ko, Alam mo pinipirinuhan naman sa ko. Middle East, di ba? Oh, ganun din ang mga bado. Yeah, ganun din ang mga bado sa Saudi Ganun. Arabia. Atras na lang sila, kahit di tumitingin sa Yeah, likod. babanggain ka pa. Yeah, shout out sa last. Kay Yung mong pamilya. mga Gatanaw ba sila? Mga taga-Aklan, Halabira, tapos na eh. Halabira. Ati-atihan. Halabira pala sa ano no? Santo Niño. Santo ni sa Kwan, sa Aklan, mga Kalibo. Kalibo. Yeah, halabira. Yeah, salamat kay bay pagani ba ya? Oh, thank you. Yeah, mag-meet ra ta ko sa pagbago may mag-asol kung makahunong mi diri sa Atchison. Bago may musaka, then mag-meet up ta kung bakante ka. Yung kila Crispin, Edmonton din yan, di ba? Yeah. Pero malayo dito. Di ko alam ang bahay. Ay, malayo kasi Yung- nandun sila sa Sherwood. Flying J ba yun? Sherwood, Flying J. Malayo dito. Yeah. Pero kung si Crispin nandyan, walang trabaho, pasya lang kita para ma-meet ka rin ni Crispin. Sige. Yeah. Taga Sherwood pala yun. Yeah, Crispin, shout out si Chris, si Gwen na nagdi-design nung anong ating merch. Yeah. Malayo pala yun. Yeah. Pero papasya lang ka lang. Malaking truck stop yun, di ba? Hindi naman siya tama lang din siya na Pero yung nandito, maliit lang siya. Maliit lang siya. Yeah. Kagabi malapit lang ako doon sa Pining kagabi. Walang parking sa Pining. Kaya nag-drive ako all the way mga 6 minutes papuntang Flying J. Para kasi nakalabas yung puwet ko ng trailer. Then nasa bungad ako ng gate, so ikot na lang ako para maka-washroom, then kape sa umaga. Yeah. Sige, bye. Thank you. Amping ha. Picture lang ako dun sa Whew, thank you, Lord. Thank you, Lord.
alam niyo itong RGL, pag hindi niyo talaga babantayan yung weight niya, makakasabit kayo eh. Makakasabit kayo pag basta talaga liliko. Layo lang ako ng konti sa kanya dahil naandar yung aking EPU is maingay. Tingnan ko lang ha. Kung meron pa akong oras, meron pa akong natirang 4 hours and 52. And ito yung summary ng aking hours. O meron pa akong 11:56. So abot pa ako hanggang Tacoma for sure. Plus 4 hours. I think kasama na 11 hours. Yeah, 11 hours ang matitira sa akin bukas. And then, I don't know if magagamit ako ng cycle 2. Day log. Hindi ako magre-reset. Canadian cycle. You will not able to switch cycles until you have completed 36 hours of duty to complete the cycle reset. Please try again later after you have satisfied the reset requirements. Okay. Yeah, so ang natitira sa akin for the whole day, 11 hours. And then, okay, hindi nga ako magre-reset kasi meron akong 9 hours and 46 minutes on Monday. So makakabalik pa ako dito sa border. Gagamit ako ng recap hours, 9 hours and 46. That's good. Oh, galing ako dun sa store dito sa Jaffrey. Kinausap ko yung si Joey, isang Pilipino, yung kasama ko sa vlog before na first time ko silang na-meet. Anyway, guys, sa gaya ng sinabi ko na nalagay ko na lang dito yung kapoy ko si Gunit. Sabi ko nga na sasagutin ko yung questions ninyo. And ay nako, pagod man. Okay, ang unang question si Nel Marchan. Ask ko lang kung wala bang cover yung salamin ng karga mo. So I think mayroong mga ilang questions dito na the same pattern, the same yung question pag construct ng question. The same. Kasi nakikita ninyo yung aming load nakaharap dun sa likod, di ba? Ganun ang pag-load. And pag ang load kasi nakaharap dun sa likod, hindi nakaharap dito sa lubong, hindi mo na siya kailangan lagyan ng cover. Okay, hindi mo na siya kailangan lagyan. Hindi mababasag 'yan. Unless kung yung likod niya merong salamin, pero pag gagaya ng grader or mga payloader, malabo, wala pang nababasagan yan. Pero yung big window, yung big windshield talaga, yun ang vulnerable dun sa stone chips. So hindi kami naglalagay basta nakatalikod. Kahit yung combine nakatalikod, hindi na nilagyan. Yung nangyari before na nabasag yung stone chips doon, yung sa Jander, kasi malaki yung salamin niya sa likod eh. So madali siyang tamaan. But sa mga loader, hindi na kami naglalagay sa likod unless kung nakaharap siya sa kalsada. Si Kirby Tumamaw, tanong ko lang po, pinapa-change oil niyo po ba ang EPU niyo? Yes. Once ang track ni Q-Line, itong kagayang 1644, pag once na time na niya mag-change oil, kasama na lahat, pati EPU, then grasa, everything, gagawin na nila lahat yung para sa truck mo. So yeah, change oil yung EPU, kailangan siya kasabay na, wala siyang specific kung kailan, but sabay na siya sa truck. Kung kailan ma-change oil ang truck, sabay na rin siya. That's it. Si Hosiho 2912, wala yatang snow dyan sa Washington. My niece from Tacoma, anak ng first cousin ko, but di ko alam ang exact lugar. Yeah, maganda ang panahon ngayon sa Washington. Isang linggo na walang snow, kasi madalas papasok dyan ulan eh, galing sa Pacific, ulan, and then pagpasok ng British Columbia magiging snow. But so far so good this week. Napakaganda ng
Washington din yung highway, napakaganda, dry, but malamig na ng konti, but hindi siya ganun kagaya ng Manitoba. Today is Saturday, Manitoba ngayon ay negative 45, negative 50, pati sa Toronto. And si Chelan Brooks, ito nga sabi niya, bakit po binabaliktad ang pag-load ng loader, diba bawal mapasukan ng debris or ng exhaust ng sasakyan. Yeah, nakalimutan ko lang yung before, yung tambocho niya na lagyan ng cover. But ganun talaga pag load, kasi nandun yung, I think mas mabigat yung dump box or counterweight ng loader. Kahit nung nag-load ako ng loader papuntang Alaska, so baliktad din siya. Yung kanyang bucket nandun sa trailer axle, din ang kanyang counterweight o yung likod nandun sa aking drives, no? Kasi parang hindi ko maisip na mag-load ka ng loader na paatras. Hindi ko pa na-try. And si Darwin Kawili, question lang, naka-on engine po ba pag natutulog kayo sa loob ng truck? Magandang question yan. During winter time, pag umabot na ang weather ng around negative 25 or negative 15 yung temperature sa labas, or 25 or 20, I think advice sa amin, huwag patayin yung makina. Okay? Huwag patayin yung makina, and huwag gumamit ng EPU pag ganong taas, or yung below zero, ang 25 below zero na ang temperature. Kasi pag once pinatay mo yung makina, then mag-uubos siya ng hangin. Ang magiging problema mo doon yung trailer. Okay? Magla-lock up siya. So magpa-pop out yung mga trailer brake, at saka yung trailer brake mag-pop out yun. Pag nag-pop out yung trailer brake and then malamig siya masyado, maninigas dun sa brake drum. Then ngayon, yun ang magiging problema mo the next morning, yung pagpupukpok sa brake pad dun sa brake drum. So mas maganda kung ganun, pag ganun ang temperature na below 25 below zero, engine itaas mo lang, idle ka lang, pero taas mo yung idle up to 900. Pero kung mga negative 10, okay na ang EPU na gamitin, then taasan mo lang yung temperature ng kanyang yung init, no? So yeah, minsan natutulog kami na under ang makina pag malamig masyado. Wala nang patayan yun, hayaan mo na yung diesel, taasan mo lang yung RPM ng truck. And si Patrick Borton, paano makapag-build ng 2 years experience ng Class 1? Lahat kasi gusto may 2 years kang experience. Salamat. So ito yung topic kanina, kausap ko si Gwen, na ang hirap kumuha ng experience lalo na pag bago kang graduate ng Class 1. Totoo yan. Kaya nga sabi ko kanina na kahit ako naranasan ko yan, pero na-timingan lang that time na may tumanggap sa akin na meron talaga akong experience kasi galing na ng Europe, no? So dito kasi sa Canada, kailangan nila ng 2 years experience, Canadian experience. So paano ka makakapag-build ng experience kung hindi mo pagbibigyan yung mga ka-graduate lang, di ba? Tama? Paano ka makakabuo kung lahat ng kumpanya ay 2 years experience ang hinahanap? Paano ka makakakuha ng experience? Yun ang mahirap. Pero kung meron kang mga kakilala, merong magbaback up sa'yo, merong reference person na pwede kanyang bakiran na makapasok, which is good siya para sa'yo. Pero kung mag-apply ka lang, tapos lalo pag mga big company, mahirap. Kailangan mo talagang dumaan sa mga small company hanggang makabuild up ka ng 6 months. Kahit 6 months or 1 year, pwede na eh. Minsan yung ibang company, 1 year, pwede na, tinatanggap na nila eh. And si Good Savior, question lang Marco, paano yung 13 axle loads whole time ng transport, may pilot at saka pilot escort, or pwede din sila tumakbo without if not required? Pag 13 axle ka, required talaga ng pilot kasi ang haba na yan. Okay? Pero nagkakaroon sila, wala silang pilot pag once na unload na yung kanilang equipment at saka pinatong-patong na yung mga axle doon sa kanilang trailer, wala na yung pilot. Okay? Wala nang pilot kasi naipatong na eh, hindi na siya ganun kahaba eh. Pero oversize pa rin sila kasi yung lapad ng kanilang deck ay 10 wide. So oversize pa rin sila. Meron silang permit but it's annual permit. Pero oversize pa rin. Tumatakbo sila na may flag, may banner na oversize, meron silang strobe lights, pero wala ng pilot. Pero pag once nakadugtong na yung jeep, bed, at saka yung
Sa likod pa, nakalimutan kong pangalan nun. Basta nakalimutan ko. Kailangan may pilot yun. 2, 3, minsan 3. Pilot, 2 sa unahan, 1 sa likod. Minsan 2 sa likod, 1 sa unahan. So may pilot yun basta nagdugtong na yung 13 axle. So si Anthony Portisa, belated happy birthday, January 21. And palagi daw siya nakantabay na, isingit ko lang. And si RJ John Lariscon, mataas ba ang per hour na mga heavy load compare sa'yo? Yes, totoo. Ano sila, parang salary yata sila. I mean, naka-fix na yung sahod nila. Tatakbo man sila for day, like 5 hours or 3 hours. Salary Ibig sabihin, every 2 weeks, yun na yung sweldo niya. Hindi na sila per oras, hindi na sila per kilometer. Salary. Ang alam ko lang, salary. Then, siguro, palagay mo mga in 2 weeks na, salary sila ng, malinis sila ng 5,000. O, di ba? 5,000 or 6,000. Hindi natin alam. Hindi ko alam kasi wala ako dun sa position nila. Pero pag ganyang haba kasi, ganyang kalaki, hindi ka naman makakatakbo ng 113 km an hour just like us na umahataw, nag-overtake talaga dahil RGN lang kami. That's only in total ng front at saka yung back ng RGN, it's 75 feet, no? Malayo dun sa 13 axle na napakahaba, 124 feet, hindi ko alam. So tatakbo lang sila minsan ng 5 hours, lalo na pag pangit ang panahon, minsan 3 hours, then tigil na. So paano ka kikita sa heavy haul kung per miles ka, di ba? Hindi rin sila per oras. Salary ang tawag doon, monthly. So example, yung salary nila is 8,000 a month, no? Hahatiin nyo sa dalawa kasi ang swelduhan dito is bi-weekly, every 2 weeks. Kaya ganun. And si Red Patrimonio, may balak ka din bang mag-drive ng heavy haul? Yes, lahat ng mga nakapasok na sa RGN, yung bucket list mo talaga dun after RGN is heavy haul. Pero depende na yun sa'yo, depende yun sa kumpanya kung talagang papasa ka na dun sa pang heavy haul. Kung nakikita na wala kang mali sa mga load mo, sa mga permits mo, hindi ka nawawala, and then nag-haul ka na ng ganito kalapad, kasi tinitingnan sa Q-Line kung ano yung pinakamalapad mong niload, saan pumunta, kung perfect ba lahat yun, safe and sound na deliver. So nakikita doon sa computer o sa system nila na ito baka qualified na to sa heavy haul next time pag mag-opening. So why not? Subukan ko yung heavy haul, pero siguro maganda mga 1, 2, 3, 4 na trips lang. Kasi ang takbuhan nga dyan, hindi ka makakahataw ng 113, hindi ka makaka-overtake ng tuloy-tuloy. Dandahan lang talaga yan dahil heavy haul lalo na pag load mo ay malalaking backhoe, malalaking bulldozer. So hindi ka pwedeng tumakbo dyan ng 113 or more than that, di ba? Si Dodong Lamoso, bayaran ba kamo o kamo magkarga sa inyong load? May tinatawag kaming, kung babayaran kami pag nagkakarga sa load, so may tinatawag sa paycheck. Last nakita ko is meron tinatawag na RGN Pay, no? So may bayad, RGN Pay. And si DDL Indaan, hindi ba mahirap mag-student visa dyan sa Canada at pwede bang mag-part-time job sa Canada? From Davao pa, shout out po. And ngayon, alam nyo, sa totoo lang, mahirap nang pumasok ng Canada. So kung hindi kayo nakakabalita about sa Omni News, yung mga balita dito sa Canada, ang dami nang pinapauwi ni Canada na mga working visa. May mga pamilyang Pilipino na nandito na pauuwiin, hindi na nire-renew yung mga working visa nila. So pahirap ang pagpasok ng Canada ngayon. Pero kung nandiyan ka sa mga butcher, mga truck driver na mga skilled, kasi yun ang kailangan, I think so. Hanap lang kayo ng agency dyan sa Pilipinas na talagang legit na nagpapalis ng mga workers bound to Canada sa ganong mga posisyon. And Rinaldo M4H, baka makalimutan mo ulit maglagay ng tarps, iwas basag sa windshield. Yeah, thank you so much. And si Emily Wilson, wala siyang question dito, but I think believe ako sa'yo nung sabi mo nag-ice road tracker ka din. Pinapanood ko din yung show na yon. Very risky, biro mo tumitigas naging ice ang lake na ginagawang kalsada sa winter. Siguro pag may next time, pag napunta ka ulit dito sa Tacoma, baka makakain tayo pag may time. Ilang liters galon pag puno ang tangki ng gasolina, diesel ng Big Dog 19 axle na yan, Mr. Marco.
Yeah, I think yung liters ng diesel, aabot yata siya ng almost 1,000 liters yung magkabilaan. Hindi lang ako really sure. Ang isa yata ay 134 gallons. Ang isa ay, I'm not really sure kung ilang liters lahat. Ang isa 900. Basta almost 1,000 liters yung laman ng aking tangke, Miss Emily Wilson. And si Arnold Darita, nag-give up na ako sa aking Canadian dreams. Walang swerte masilik. Tiyaga na lang ako dito sa Europe. Yeah, yun nga ang problema eh. So, well, ang Europe ngayon, sa mga truck driver dyan sa Pilipinas na nanonood ngayon, kung hindi kayo makakarating ng Canada, kung matagal ang process papuntang Canada, merong Europe na pupuntahan ninyo. Mas maganda din ang sweldo doon. Okay? Makakaikot kayo ng buong Europe, iba-ibang country. Mas maganda din doon, stepping stone, Europe. Then, kung may balak kang makarating ng Canada, kung may chance, then why not? Diba? Grab mo. But, the good thing is si Mr. Arnold ay nasa Europe na ngayon. Marami kang pwedeng i-enjoy dyan sa Europe, lalo na sa biyahe kasi iba-ibang bansang pinupuntahan mo every 3 hours, every 2 hours, ibang bansa. And si Kong Tractor, sa mga Filipino trucker na content creator, ikaw ang may chance sa next in line na pwedeng maging second Pinoy heavy hauling. Go on. No, malabo yan, marami. Si J-Ban ay next, kasi si J-Ban ay nasa 7 axle. So siya yung next kasi meron na siyang jeep na tinatawag. Shoutout kay J-Ban na nanonood. So I think ang next, ang sunod kay Pinoy heavy haul, maybe si J-Ban, yung kasama namin sa Ice Road before. But me, malabo pa, marami pang mas senior sa akin na mga driver para dun sa position na yan. And si Marbert, sabi kanina na, ano ba ito tawag dun? Pero kung may malakas na backer, Kuya Mark, hindi tulad nung na-picture mo dati na bata pa nag-drive na ng heavy haul. Yung 13 axle, no? Yeah, kung may backer ka, sabi ko nga, kung may backer kagaya niya, wala naman siyang experience sa 13 axle that time, yung si Preston, yung aming heavy haul na driver na bata pa, no? Pero ang kanyang papa kasi siya yung contractor ng mga mining company. Kung merong mga darating na barko na merong karga ng mga heavy equipment, yung papa niya yung nakipag-negotiate doon. Tapos papa niya negotiate sa Q-Line. Yung truck ni Preston, kung nakita niyo yung black, sa kanila yon, sa papa niya yon, or kay Preston yon. So siyempre, papa ko dating heavy haul, siya yung nagko-contract doon sa mining, yung aking anak, di ba? Iti-train ko yung aking anak, di ba? So yung backer system dito, pwede din yun, lalo na pag pumasok ka, marami sa Q-Line na nakapasok dito na mga walang experience pero na backer ni Manoy. Yung backer system, yun ang tinatawag na referral. Okay? Pag may kakilala ka sa loob, maganda yung record, or kilala siya sa opisina, pwede kang maipasok kahit wala kang experience, basta meron kang magandang tao or solid yung experience na para sa yung referral sa pag-apply doon sa position na yun. And si Berto Tolentino, ask ko lang, kapag ba bukas ang timbangan, need lahat ng trailer na dumaan sa timbangan or mga RGN lang? Kasi napansin ko sa vlog mo, kapag dumadaan ka sa timbangan, yung ibang trailer ay lampasan. Sa Canada, walang bypass na tinatawag sa highway, no? So pag bukas ang tindahan, lahat ng truck papasok. RGN ka man, or ano pa man tinatawag doon, reefer ka man, flat deck ka man, 13 axle ka man, walang bypass doon. Nagkaka-bypass ka lang pag sa loob ng timbangan mismo, sa area na ng timbangan, may 2 linya dyan. Pero I don't know kung ano yung mga timbangan. Pag empty ka, example, RGN ako, okay? Wala akong laman, walang load, hindi na ako dadaan doon sa way, doon sa timbangan, sa mismong bakal, hindi na. Meron tinatawag na bypass, doon ka dadaan, okay? Sa Canada yon. Pero kung may load ka, dadaan ka talaga doon sa platform ng way station, dadaan ka doon, whether you like it or not, na meron kang maliit na load, basta may load ka, dadaan ka doon. Pero kung empty ka na reefer, empty ka na tanker, basta empty, may mga timbangan, certain na timbangan na meron silang ginagawang bypass, doon ka lang dadaan, hindi mo na kailangan dumaan sa bypass, sa platform. But may mga
timbangan din na kailangan talaga walang bypass doon sa loob ng area, lahat empty or loaded, dadaan talaga. Pero sa Amerika, meron sa kaming tinatawag na ilag, no? Kung napapansin niyo, may pinipindot-pindot ko na dito na parang maliit na tablet. Kaya yan ang ilag namin. May naka-install dyan na DriveWise na tinatawag. Yung DriveWise, nagagamit yan during sa mga timbangan. Minsan, may mga timbangan na tawag dito, connected ng ilag namin or itong aming ginagamit, pinapabypass kami, lalo pag empty bypass yan. May mga timbangan sa Amerika na bypass, lalabas dun sa computer, sa tablet na bypass, okay? But pag sinabing pull in or unless it's closed, kahit meron silang bypass, pag lahat kokontrolin na doon sa computer, pag lahat ng truck kailangan pumasok, kahit may bypass ka, papasok ka pa rin talaga sa timbangan. Pero may mga timbangan na kaya may tinatawag na way in motion, di ba? Way in motion. Pag tumatakbo ka, na nadidetect na nila kung heavy ka or loaded. So kung heavy ka, pasok. Kung empty ka, hindi ka light ka, hindi ka maabot ng 80,000, tapos yung mga drive axle mo or yung mga inter axle mo ay hindi sumubra doon sa maximum na regulation ng Amerika, bypass ka. Okay? I hope na gets niyo yung ibig kong sabihin. Pero yeah, iba yung situation sa Amerika about sa bypass at iba din yun sa Canada. And si Alipio Igot, wala bang speed limit dyan sa highway? Malabo yun. Lahat ng highway merong speed limit. Kahit sa Pilipinas may speed limit. So lahat ng highway meron yang nakalagay dyan. Susundin mo lang yan, wala kang magiging problema. Si Joloma Makaraig, may food allowance ba kayo pag nag cross country ka? Tulad ng mga European driver, nakita ko sa vlog, may food allowance. Sa Canada, walang food allowance ang mga driver. Okay? Sarili mong pera yun. Yung pang grocery ko, sarili kong pera yun na ginagamit. Yung pangkain ko ng pizza, everything na bibilin mo, sarili kong pera yun. So wala kaming food allowance dito sa Canada. At saka sa Europe, or I think sa pati Saudi Arabia, I think meron silang food allowance. Yeah. Kahit ako dun sa Europe before, may $20 a day kami na food allowance. Si Jeremy Ichen, ito parang gusto kong mahaba-habang ano to. Pwede bang malaman ang sagot mo sa advantage at saka disadvantage ng Q-Line tracking compared to the previous company, or naa ba kay dili nagustuhan while naakadira? So kung may nagustuhan ba daw ako, na meron ba akong hindi nagustuhan sa Q-Line, ano daw advantage saka disadvantage ng Q-Line? Si Q-Line, guys, alam nyo, sa totoo lang, si Q-Line hindi perfecto. Mga company dito hindi perfecto. Meron talagang mishap, meron talagang problema, kung hindi man sa dispatcher or I don't know. Pero hindi perfecto lahat ng kumpanya. Kasi kung perfect lahat ng kumpanya, walang mapalipat-lipat ng mga driver, no? Pero advantage kay Q-Line, ang advantage kay Q-Line is dito kasi mag-grow ka. What do you mean by grow? Hindi yung tatangkad. Okay, marami kang malalaman. Hindi ka lang mag-i-stay sa isang posisyon ng example flat deck. Hindi ka lang mag-i-stay sa flat deck for the long term ng iyong trabaho. Na flat deck ka lang for flat deck, no. Dito kasi mag-i-start ka as flat deck. Level 1, level 2, level 3, and then so on and so on. So meron siyang tinatawag na kategory ng bawat driver. Level 1 yung mga bagong graduate. Pagdating bagong driver, pumasok sa Q-Line. After 3 months ng probation, pumasa ka sa probation, okay ka, promote ka sa level 2. Then kung gusto mong mag-level 3, mag-step up para maka-hold ka ng mga oversize, merong mga exam. Okay? May mga exam yan para ma-promote ka sa level 3, para maka-hold ka na ng mga tawag doon, yung mga white namin na load ng mga silent air papuntang Amerika. Then kung gusto mong pang mag-level 4 para maka-load ka up to 18 wide or 20 wide yata pag level 4, may mga exam yun. Then kung mag-level up ka pa rin up to level 5, may exam pa rin yan para maka-load ka nung heavy haul talaga, yung mga malalaki na 13 axle, 9 axle, everything. So yun yung stepping stone. So, yun yung magli-level up yung career mo, magli-level up yung mga nalalaman mo. Hindi ka lang mag-i-steady dyan sa kung ano yung ginagawa mo for a long period of time, no?
So marami kang matutunan everyday sa learning process, ganun. Ang disadvantage ni Q-Line, ano bang disadvantage ni Q-Line? Sikreto na lang yan. Hindi ko na sasabihin kasi of course may mga nanonood na mga taga Q-Line, no? So ayokong maging may mga negative na sasabihin sa kanila. But so far, si Q-Line is good for me na ako yung nagsiselect kung kailan ako babalik sa trabaho, pag kailan kung gusto kong mag-off ng 1 week, no? So open sila sa mga ganyang bakasyon. Open si Q-Line sa ganyang bakasyon. And yun nga, mag-grow ka dito. Marami kang malalaman, marami kang mahalin mo lang yung trabaho mo. But again, dito iwanan ko sa inyo, okay, sa mga nagtatrabaho kahit hindi sa trucking company, don't love your company. Huwag mong mahalin yung kumpanya mo. Love your job. Kasi pag once yung kumpanya mo ay hindi ka na niya mahal, sisipain ka niya, pwede kang palitan. So mahalin mo yung trabaho mo, ingatan mo yung lisensya. Contract driver ka, ingatan mo yung lisensya mo kasi yun ang magiging buhay mo. Once na sinipa ka ng kumpanya na yan, meron pang another opportunity na papasok sa iyo. Hindi lang yan isang kumpanya na yan. Kagaya nung ginawa sa akin ng Pulse Hauling, di ba? Sinipa nila ako. Minahal ko yung Pulse Hauling. I love Pulse Hauling that time. Nung nagkamali ng isa dahil sa kinatkat ako ng Indiano. So ang tiningnan ng kumpanya, ganito, kita nyo, maliit, malaki. So ginawa ko sa kumpanya, sa Pulse Hauling before, kahit pagod na ako from north, pagbalik ng Winnipeg, lipat ng trailer, punta na naman ng east sa mining, deliver ng fuel, kahit pagod na, kahit wala na akong oras, takbo, tigil na lang kung saan ako abutin. Kasi nga I love Pulse Hauling that time. Pero nung nagka-enkwentro kami ng Indiano, mas tiningnan nila yung kunting mali mo kaysa doon sa nagawa mong napakarami. Okay? Mas mabigat yung kunting mali mo kaysa doon sa malaking pabor na ginawa mo para sa kanila. Na-gets nyo? Okay? Kasi normal na sa ating mga tao, kunting pagkakamali lang ng isa, yun ang babalik-balikan natin. Yun ang magiging mitya mo, yun ang gagamitin nila para matanggal ka. So again, don't love your company, love your job. Kasi pag hindi ka na nila mahal, sisipain ka nila. Sana na-gets ninyo. And si Jonathan Mista Bailon, tanong ko lang kung paano ba gumagana yung 360 cam mo. Napansin ko lang umiikot-ikot siya. Nakuha, wide shot, motorized ba siya o umiikot, or meron ba siyang software na control mo? Okay, so and yeah, Jonathan from Olongapo City. Yung 360 camera kasi mahaba na, no? 26. Yung 360 camera, hayaan mo lang siya. Once na nakalagay na sa labas, magre-record yan kasi dalawang mata niyan eh. Yung lens niya, front and back. So 360 yan umiikot. So doon ka nag-i-edit. Hayaan mo siya, mag-record ka lang na mag-record dyan, ilang minutes. Doon mo siya i-finalize yung mga na-record mo sa apps. Ikaw nang mamimili doon, may pipindutin ka, lagyan mo ng lock. Gusto ko dito na view, din iikot na naman siya. Kaya iniisip ninyo, yung 360 camera, meron siyang, okay, may motor siya na capture dito, capture. No, pag once na nag-edit ka na, ikaw yung magdidikta na, oh, ito yung gusto kong view. I-lock ko muna ng 15 seconds, lipat na naman ako. Lock na naman siya ng 15 seconds or 10 seconds. So, record now, edit later. Ganun siya. And si Jong Florita, tanong ko lang sa'yo, kapag sinabi po ba na sa border na may dala kang weapon, hindi na po ba makakapunta sa destination? Of course. Pag sinabi mong may weapon ka, secondary inspection, hahalongkatin lahat ng iyong truck, lahat, pag sinabi mong may weapon ka. Kaya huwag kang magdala ng weapon. Ang weapon ko lang dito is, dala ko lang dito guys is itong kutsilyo. So ito allowed to siya kasi may exit lang, allowed to. Okay? Pero pag may nagloko na, makakapatay din to. Tama ba? Yeah, pag may nagluloko at umakyat sa truck, nakakapatay din yun. And si Lakwatserong Probinsyano, nadulas ka sir, may nabanggit ka na ice road. Inaabangan pa naman namin yun. Yeah, totoo, merong ice road na magaganap. Kasama ako doon, kaya abangan ninyo, suportahan ninyo ako. Yung mga taga Winnipeg, kung gusto nyo bumili ng merch, mga taga Canada, gusto nyo bumili ng merch, sasabihin ko, i-publish ko kung saan kayo pwedeng mag-order ng merch.
ng ice road para habang pinapanood nyo kami sa ice road o sa TV ninyo, nafe-feel ninyo yung presence kasi nakasuot kayo ng ice road na merch na 2026 sa North, no? Ng ano. So I think that's everything, lahat ng mga questions. Ang haba na, umabot na ng 28 minutes and 50 seconds. So tatapusin ko lang up to 30 minutes itong video. Pasensya na kung medyo mahaba itong naging itong content na to kasi kanina nakita kami ni Gwen Carillo, shoutout kay Gwen, na gumagawa nung merch na ice road. I think ito yun. Yeah, ito yung ginawa niya before nung nag-ice road kami. Hey, where are you? Ito yan. Yeah, medyo madilim lang guys, no? So ito yung ginawa niya. May truck, then 2024 ice road, Northwest Territory. So may ginawa ulit siyang bago na design. And sa mga taga-Canada, kung gusto nyong suotin yon, gusto nyong ma-feel yung presence ng mga Pilipino, ng mga kababayan ninyo during sa ice road, gusto nyong suportahan kami, maraming salamat. Papublish ko kung saan kayo mag-order ng merch na yon. Mamimili lang kayo ng kulay, anong gusto nyong kulay para sa sweater at para habang nagwa-watch kayo sa malaking TV, nandun ako sa ice road. Okay, anyway, tatapusin ko na ang video. Daghang kayong salamat sa inyong questions and mga likes. You know what, mga content creator, ang kailangan lang talaga namin is thumbs up dyan sa cellphone ninyo. Thumbs up lang, makaabot lang ng 1,000 thumbs up every videos, masaya na ako doon dahil ipopromote ni YouTube yan. Yun lang ang gusto kong hinihingi sa inyo. While nanonood, punta kayo sa cellphone nyo, click nyo yung likes. Or yung mga taong hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel, wala naman siguro mawawala sa inyo kung mag-subscribe kayo, di ba? Pindutin nyo lang yan. And yeah, I hope mag-i-enjoy kayo in the next few weeks. Sa February mag-i-start yung ice road. I hope mag-i-enjoy kayo, mabigyan ko kayo ng magandang content doon sa North. And yung magiging kasama sa biyahe ay sasabihin ko na sa second week ng February bago kami aakyat, para malaman ninyo kung sino yung kasama sa ice road ni Marco. Have a good night and keep safe, and we'll keep on tracking. I'll see you guys on my next video. Bye bye.